Naiproklama ang mga nanalong kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections kasunod ng coin toss o draw lots para sa mga nagtabla. Pero kahit tapos na ang halalan, hindi pa rin naiproklama yung 101 na may hinaharap na kasong diskwalifikasyon. Gayunman, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, mas maayos at mabilis ang BSKE ngayon kaysa dati. So pag walang failure of election, isa lang ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nun, naging maayos yung conduct ng halalan. Napakabilis po ng ating eleksyon in 2 days. Nakapag-canvas tayo 100%. Bagamat may 19 na namatay dahil sa mga insidente ng karahasan, para kay Garcia, hindi raw ito nakaapekto sa kabuuan ng botohan. We would like to respect yung mga nagsasabi na bakit may mga namamatay and therefore magulo ang halalan. But the point is, natapos tayo. Our democracy survived and we conducted a very honest, transparent, and credible barangay and SK elections. Itinuturing na modelo ni Garcia ang katatapos na BSKE para sa mga susunod na halalan. Umaasa siya na maitutuloy sa mga darating na eleksyon ang 3 bagong programang inilunsad nito. Early voting hours para sa senior citizens at persons with disabilities sa Muntinlupa at Naga cities. Kahit nagkaroon ng kalituhan sa anunsyo, kita naman daw na gusto nilang bumoto ng maaga. Next election, early voting prior to the election. Tapos kung sakasakali hindi sila lahat magparehistro, meron pa rin boboto na katatag at may kapansanan sa mismong araw ng election, early voting hours pa rin. Gusto rin ni Garcia na dagdagan ng mall voting sites o di kaya gawin itong nationwide. Isinagawa ang pilot run sa 11 mall sa piling lugar sa Metro Manila, Legazpi City, Albay at Cebu City. Ipupus na yan talaga namin at all cost yung mall voting. Wala nang gasto sa COMELEC eh. Practically walang hitch, walang problema ang mall voting. Maganda rin daw ang naging resulta ng pagsubok sa automated BSKE sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City at 2 lugar sa Dasmariñas, Cavite. Dahil dito, isusulong muli ng COMELEC na gawing automated ang susunod na BSKE. Ayon kay Garcia, kakulangan sa budget lang ang posibleng maging hadlang sa pagiging automated ng 2025 BSKE. Sana nga po, mapag-isipan na rin ng ating Kongreso kung talagang i-automate natin yung susunod na barangay SK election. Hindi niyo po napansin yung kaguluhan, yung mga panggugulo, yung mga away, nangyayari dahil manual ang eleksyon. Nilinaw ni Chairman Garcia na hindi na nila sasampahan ng kasong kriminal ang mga gurong umatras magsilbi. Kinilala niya ang malaking sakripisyo at paghihirap nila sa paglilingkod. Hindi naman ligtas sa kasong kriminal ang mga pulis na umatras din, kahit dapat sila ang hahalili sa mga gurong hindi nakapagsilbi. Kaya plano ni Garcia na sa susunod na halalan, isama ang armed forces sa mga sasanayin bilang substitute electoral board members. Paalala ng COMELEC, magtatagal ang election period hanggang November 29 at maaari pa rin sila magsampa ng election offense. Paige Javier, CNN Philippines.